Hello, ako po si Delphin Abrera, nakikinig lagi ng kwentong takip silim. Inaanyayahan ko po kayo manood ng mga kwento na maganda po, nakaka-relax. At shout out po kay Christina, sa aking may bahay, sa aking mga anak, at sa aking mga apo, at sa lahat ng nakakilala sa akin sa Pangasinan. Shout out po sa inyo. At makinig lagi at i-like na rin po ang video kung inyong mapakinig. Salamat po. Hello sa mga avid listeners ng Kwentong Takip Silim. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo ha. Galing kasi ako sa isang birthday party. May handaan at inuman. Buti na lang hindi ako naengganyong uminom. Pero napasubo talaga ako sa dami ng pagkain. Ang dami nilang handa doon pero ang pinaka nagustuhan ko ay ang lechon baboy. Sobrang lutong ng balat, grabe. Yun talagang paborito kong parte ng lechon. Nakarelate din ba kayo? Nako, paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang ako ang nagpunta sa handaan, kundi pati na rin ang sender na nagpadala ng sulat sa amin. Isang tricycle driver na naghatid ng mga dayo sa piyesta. Ang hindi niya alam, isa rin pala siya sa gagawing handa. Nako, patay na. Excited na ba kayong marinig ang buong kwento? Samahan niyo akong alamin kung ano ba talagang nangyari sa sender na si Edgar sa baryong pinuntahan nila. Pero bago ang lahat, gusto ko pong i-shoutout ang lahat na nagpadala ng shoutout video. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo. The best talaga kayo. At sa mga avid listeners natin dyan, baka gusto nyo ring magpadala ng video para ma-shoutout ang inyong mga kaibigan at pamilya. Nasa baba po ang link. I-click nyo lang po. Maraming salamat po sa lahat. Kumusta palang pamamasada mo, kuya? Matumal talagang kita ko ngayon sa pamamasada, Joel. Kaya pasensya ka na kung yan lang muna ang ulam natin ngayon. Pero hayaan mo, mag-overtime ako sa pag-aabang ng pasahero. Hindi ako uuwi hanggat hindi ako nakaka200. Kailangan ko na rin kasi makapag-ipon para sa nalalapit mong pasukan. Ano ko ba, kuya? Ayos lang yun. Masyado mo namang pinapagod ang sarili mo. Napakainit ng araw ngayon, baka mapano ka pa. Joel, hindi ako pwedeng sumuko para sa atin. Paano kung huminto muna ako, kuya, sa pag-aaral? Para hindi ka na mahirapan pa. Tutulong na lang muna ako sa'yo, kuya. Hindi pwede, Joel. 1 taon na lang, gagraduate ka na. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ang isipin mo ngayon ay ang pag-aaral mo. Lahat gagawin ko mapatapos lang kita ng kolehiyo. Lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay para sa pamilya natin. Lalo na kung ayaw nating maranasan nila ang paghihirap natin. Kung ikaw ba ang tricycle driver na si Edgar, pipiliin mo bang tanggapin ang malaking perang inalok sa'yo kahit malayo at liblib na baryo ang pupuntahan nyo? Paki-comment naman ang inyong sagot sa ibaba. Excited kaming mabasa ito. At kung ikaw ay interesadong malaman kung anong nangyari kay Edgar at sa kapatid niya sa baryong yon, tara na't subaybayan natin ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang ho ako sa pangalang Edgar, 40 anyos, at kasalukuyang nakatira sa Maynila. Ang mga pangalan ng mga tao at lugar na kasama sa kwentong ito ay pinalitan ko para maprotektahan ang aming seguridad. Gusto ko rin hong ipaalam sa inyo na sa Kwentong Takip Silim ko lang ipinadala ang sulat ko. Kaya kung marinig nyo ito sa ibang channel, wag na ho kayong magdalawang isip na i-report dahil malinaw na ninakaw lang nila ang kwento ko. Maraming salamat po. Nagsimula ang kwentong ito noong humina ang kita ko sa pamamasada at kinailangan kong magdoble kayod para makapag-ipon ng pera. Para sa nalalapit na pasukan ng kapatid ko noon. Hanggang sa may dumating na biyaya. Lumapit sa akin ang kabaryo namin na si Madam Estrella na kilalang nagpapautang ng pera. Nag-alok siya sa akin ng 2,000 pamasahe, kapalit ng paghatid sa kanya papunta sa isang liblib na baryo para makidalo sa piyesta. Napilitan akong tanggapin yon dahil malaki na rin ang halagang yon para sa akin at magkakaroon din ako ng pagkakataong makautang sa kanya noon. Pero ang hindi ko alam, hindi pala yon biyaya. Dahil sa baryong pupuntahan namin, isa pala kami sa gagawing handa sa fiesta.
Joel, alis na ako. Ikaw na ang bahala dito. Sasama ako sa'yo kuya. Babagot kasi ako dito sa bahay. Joel, dito ka na lang. Sobrang init sa labas eh. Baka magkasakit ka pa ulit. Kuya, wala na akong sakit. Kita mo naman oh, sobrang lusog ko na. Nagkataon lang na tinamaan ako ng lintik na dengue na yun. Kahit na Joel, alam mo naman na malaki ang nagastos natin noon sa ospital, di ba? 2 linggo pa lang mula nang ma-discharge ka. Sige na kuya, ayos lang talaga ako. Gusto ko talagang tumulong sa iyo eh. Total, para sa akin hindi naman ang ginagawa mo eh. Tsaka nawawalan na rin tayo ng oras sa isa't isa kaya gusto ko sana kahit sa biyahe man lang makabanding kita. Lagi na lang kasi akong mag-isa dito sa bahay. Ang boring ng bakasyon ko. Ay, ikaw talaga. Sige na nga, tara na. Yun, salamat kuya. Kita ko ang tuwa sa mga mata ni Joel nang pumayag akong sumama siya sa pamamasada ko. Tama naman siya. Halos buong araw akong namamasada kaya pagka-uwi ko, pagod na ako makipagkwentuhan sa kanya. Matumal kasi ang kita ko simula ng mga nagdaang araw kaya nagtitiis akong mag-abang sa terminal. Hindi naman ako nag-aksaya ng oras noon. Agad kong pinaandar ang tricycle. Mahigit kalahating oras rin kaming bumiyahe. Kaya nang makarating kami sa terminal, nagtiyaga ulit akong maghintay ng pasahero. Alam mo kuya, bilib talaga ako sa'yo. Hindi ka malang nainip at sumuko. Ilang oras na tayo dito eh. Tanghali na. Wala ka pa rin pasahero. Bakit naman ako susuko at maiinip kung dito ako kumikita ng pera para makapag-aral ka at matustusan ang mga pangangailangan natin? Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Kasi lagi mo na lang inaalala ang pag-aaral ko. Kuya, isipin mo rin naman ang sarili mo. Joel, masaya ako sa ginagawa ko. Gusto ko makapagtapos ka sa koleyo. Ayoko matulad ka sa akin na hindi man lang nakapagtapos ng high school. Kaya hirap humanap ng maayos sa trabaho. Iniwan kasi tayo ni nanay at tatay eh. Kung hindi lang sila na aksidente nun, hindi ka na sana mahirapan pa. At sana kuya, masayang pamilya pa rin tayo ngayon. E di sana, kasama pa natin sila. Nakakalungkot mang isipin. Pero wala tayong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Ang mahalaga ngayon, magkasama tayong dalawa. Kaya nga hindi ako natatakot na may umaway sa akin kuya. Kasi alam kong re-rest ba ka para sa akin. Napangiti naman ako sa sinabi ni Joel at tinapik ang kanyang balikat noon para sabihing tama siya. Nandito lang ako para sa kanya at ipinapangako kong poprotektahan siya sa mga magtatangkang manakit sa kanya. Ilang sandali pa, nakaramdam na rin kami ng gutom kaya sumaglit muna kami sa isang kainan, dala ang 100 sa bulsa ko na pilit kong pinagkasya. Tumawad pa ako nun sa tendera para lang maging sapat sa aming dalawa ni Joel. Kuya, bakit konti lang yung ulam at kanin mo? Hindi. Okay na to. Sigurado ka? Oo nga. Nagpapa-abs kasi ako eh. Ang baba, huwag mong sabihin may natitipuan ka na kuya. Uy, anong natitipuhan? Wala no. Kumain ka na nga lang dyan. Jesus, sabihin mo na kasi. Wala nga. At kung meron man, sino naman? Wala namang mga dalaga dun sa baryo natin. Puro lang matatanda, may asawa at bata. Sa bagay. Teka kuya, tingnan mo yung matanda. Nakakatakot. Ha? Ang talim ng tingin sa akin kuya. Saan? You know. Napalingon naman ako sa matandang nakatingin ng seryoso sa amin at papalapit ito. May mahaba at maputing buhok, kulubot ang muka, at may dalang malaking bag at tungkod. Tansya ko ay nasa 80 anyos na ito. Pero bago pa ito makalapit, may lalaking customer na humarang rito at pinaalis. Kawawa naman si Lola. Anong kawawa? Nakakatakot nga siya eh. Halos lahat ng customer napatingin sa kanya. Akala ko nga lalapit sa atin. Joel, masamang iniisip mo. Matanda yun. Mukha ngang inabandon na ng mga anak eh. Basta kuya, nakakatakot siya. May dala pa siyang malaking bag. At saka, di ba ang sabi ng iba? Mga ganong itsura. Aswang. Aswang? Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Napag-usapan namin yan sa eskwelahan. Joel, kahit na may narinig ka mga ganong bagay, hindi pa rin tama na manghusga ka. Matanda na yun at dapat natin siyang irespeto. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng tao. Pasensya ka na kuya. Ayos lang Joel. Sige na,
Ubusin mo na yung kinakain mo para makaalis na tayo dito. Nang matapos kaming kumain noon, lumabas na kami at bumalik sa terminal kung saan nakaparada ang tricycle ko. Mahigit 1 oras din kami naghintay ng pasahero bago ko napagpasyahang umuwi na lang dahil inaalala ko din ang kapatid ko. Habang binabaybay namin ang daan, may nakita naman akong pamilyar na mukha sa unahan. Teka, si Madam Estrella ba yung nasa unahan? Oo kuya, siya nga. Pero sino yung kasama niyong babae? Ngayon ko lang niya nakita. Hindi ko rin alam. Pero bakit naglalakad sila dito? Napakainit eh. Sasakay yata sila kuya, ihinto mo. Agad kong inihinto ang tricycle ko sa harap nila nang makita kong pumara si Madam Estrella. Napuko naman agad ang atensyon ko nang makita ang magandang mukha ng babaeng kasama niya. Maputi, medyo mataba, simple, pero maamo ang kanyang mukha. Bago ko lang siya nakita sa baryong yon, kaya hindi ko maiwasang magtaka kung sino siya sa buhay ni Madam Estrella. Bakit hindi man lang namin siya nakita sa baryo? Mabuti naman at may nakita rin kaming tricycle. Kanina pa kami naghihintay dito, Edgar. Bakit naman ho dito kayo nag-aabang? Wala ho bang nakaabang na tricycle doon sa looban? Bakit naman kami magtitiis kung meron lang din dito, iho? Ano, magpapasakay ka ba, ha? Oo. Saan ho ba kayo pupunta? Ang totoo niyan, malayo ang pupuntahan namin. Sa Barrio Augusto. Barrio Gusto? Eh di ba sobrang liblib nun kuya? Naku, hindi po kami pwede doon madam. Magkano ba ang kailangan yung pera para ihatid nyo lang kami? Naku po madam, ang layo po kasi nun delikado. Maghanap na lang po kayo ng iba. 2,000. O ano, ayaw nyo pa rin ba? 2,000? Napatigil ako sa sinabi ni Madam Estrella at napaisip dahil malaking halaga nga iyon at mababawi ko na agad ang 500 ibinayad ko para sa gasolina kanina. Hindi din yon basta-basta kikitain ng tricycle driver sa isang araw dito sa lugar namin. Ilang segundo rin akong natahimik nang bigla na lang iabot ni Madam Estrella ang 2,000 pisos sa akin. O, heto ang 2,000. Sabihin mo lang kung kulang pa yan. Sige ho. Ihatid ko kayo. Teka kuya, pera lang yan tao tayo. Paano kung... Masyado kang matatakutin, iho. Walang mangyayaring masama sa inyo ron. Kasama naman nyo kami at siguradong mag-i-enjoy pa kayo doon dahil piyesta. Maraming handaan at mga patimpalak doon sa baryo. Kaya sumubay na rin kayo sa amin. Pagkatapos ng piyesta, uuwi rin tayo. Sige ho. Kuya, sigurado ka ba dyan? Joel, malaking tulong na ito sa atin. Lalo na ngayon wala pa akong kita. Sayang naman ang 500 pinanggastos ko sa gasolina kung hindi ko mababawi ngayong araw. Biyaya na ito ng Diyos sa atin. Sige kuya, basta sasama ako sa iyo Hindi kita pwedeng pabayaan mag-isa doon. Pero Joel, ang layo noon. Yun na nga Ang layo ng baryong yun kaya kailangan mo ng kasama. Sige na kuya, pumahig ka na. Isama mo na siya, Edgar, para mas masaya. Sige na nga. Madam, sumakay na ho kayo. Tinanggap ko nga ang perang ibinigay sa akin ni Madam Estrella, kapalit ng paghatid namin sa kanila doon sa liblib na baryo ng Augusto. Pagkasakay nila, agad kong pinaandar ang tricycle at pinaliko pabalik sa dinaanan namin, palabas ng kalsada. Habang nasa biyahe kami noon, hindi naman napigilang magtanong sa akin ni Joel tungkol sa napapansin niya sa dalagang kasama ni Madam Estrella. Buti na lang malakas ang tunog ng makina kaya hindi kami naririnig. Kuya, wala ka bang napapansin sa babaeng kasama ni Madam Estrella? Wala naman. Ang totoo ngayon ko lang din siya nakita. Kaya hindi ko rin alam kung kaano-ano siya ni Madam Estrella. Hindi na rin ako nagtanong kasi baka masungitan pa ako at sabing interesado pa ako Bakit? Hindi ba kuya? Kita ko nga ang tingin mo kanina Joel, wala sa isip ko ang mga bagay na yan. Sadyang bago lang sa akin ang itsura niya. Tingnan mo nga naman. May dalaga pala tayo sa baryo Tapos maganda pa di ba kuya? Oo. Maganda naman talaga siya Sabi ko na nga ba nagagandahan ka.
Pero alam mo kuya, sobrang tahimik kasi niya eh. At para bang ang lalim ng iniisip niya. Naku-curious lang ako. Ang weirdo kasi. Baka nahihiya lang, Joel. May mga ganyang klaseng tao talaga. Huwag na nga natin pag-usapan at baka marinig pa nila tayo. Pero kuya, bakit magkikipesta pa sila dun sa Barrio Agosto? Ang layo nun. May kamag-anak ba si Madam Estrella dun? Di ba matagal na siyang nakatira sa baryo natin? Hindi ko rin alam. Siguro nga. Pwede ba, Joel, huwag ka nang maraming tanong? Hindi natin ugaling mangialam sa buhay ng iba. Ang trabaho lang natin ngayon ay ihatid sila papunta sa baryong yon. Naiintindihan ko naman noon si Joel. Kilala ko kasi ang kapatid ko. Kung anong napapansin niya, kahit maliit na bagay pa yan, nagiging curious na siya kaagad. Pero syempre, ayoko ring marinig pa kami noon ni Madam Estrella at mag-isip pa tungkol doon dahil nakatuon lang ako lagi sa kung paano kikita ng pera noon. Hindi naman na ako kinulit ni Joel at habang binabaybay namin ang daan, napansin kong masyadong liblib ang lugar at tahimik kaya hindi ko maiwasang kilabutan. Nakadaan na ako dito dati. Pero mas naging liblib pa ang lugar dahil mas marami na ang mga puno at ang iba ay patay na ang mga dahon dahil siguro sa sobrang init. Oh, Iho, dito sa daan to tayo papasok. Pero sa pagkakaalala ko, diretso lang ho ang daan. Hindi, Iho. Ako ang sundin mo. Dito sa daan to ang daan papasok. Pero madam, Ay, sumunod ka na lang. Ano ba, Edgar? oo, sige ho. Wala nga ako nagawa nun kahit sa pagkakaalala ko, diretso lang dapat ang daan. Lumiko kami nun sa kaliwa at lubak-lubak ang daanang yon kaya medyo nahirapan ako sa pagmamaneho. Pero nakaya naman ang tricycle ko yon dahil makapal naman ang gulong nito. Napakunot noon na lamang ako nang may makita akong mga kubo sa unahan pero hindi ko pa nakikita ang bukana ng Barrio Agosto. Madam, sabi ko na sa inyo eh. Mali ang daang dinadaanan natin. Ibang baryo yata itong napunta natin eh. Hindi, Edgar. Diyan talaga tayo papasok. Doon ho ba? Di ba ho sa baryo Augusto kayo pupunta? Wala kasing pangalan ang baryo kaya sinabi ko na lang sa'yo na Barrio Agosto dahil magkalapit lang naman at pareho lang ang daan papasok mula sa kalsada. Nakakatakot naman dito kuya. Tingnan mo, sobrang tahimik. Para namang walang piyesta dito eh. Bispiras pa kasi, Iho. Bukas pa ang handaan. Bispiras? Oo, kaya dito na rin kayo magpapalipas ng gabi para may maghatid sa amin pa uwi. Huwag kayong mag-alala, dadagdagan ko pa ang bayad ko. Pero saan naman ho kami matutulog? Wala naman ho kaming kakilala dito eh. Huwag kayong mag-alala, malaki ang bahay ni Don Lucio kaya may kwarto kayong matutuluyan doon. Pero hindi niya ho kami kilala. Paano ho kayo nakakasigurong papayag siyang makituloy kami? Ano ka ba naman, Iho? Siyempre dahil kasama ko kayo. Isa pa, mabait si Don Lucio. Sige na, dito mo na ihinto ang tricycle, Edgar. Sige ho. Napakunot noon naman ako dahil hindi ko akalain na bukas pa pala ang fiesta kaya kailangan namin magpalipas ng gabi doon sa baryong yon. Hindi naman kasi pwedeng uuwi pa kami at babalik ulit para sunduin sila dahil mag-aaksaya lang ng gasolina. Bukod pa doon malapit na din lumubog ang araw kaya wala na akong nagawa pa noon. Ang problema ko lang ay wala kami nung dalang ekstrang damit. Ipinarada ko ang tricycle sa gilid ng bukana sa ilalim ng punong mangga para may lilim. Bumaba sila at naglakad papasok habang ako naman, kinuha ko ang bag kong may lamang mga gamit sa pagkukumpuni. Sa isip ko, baka kasi mawala yun doon kaya dinala ko na. At saka kami naglakad ni Joel para sundan sina Madam Estrella. Hindi naman ako naging komportable dahil sa mga tingin ng ibang tao sa paligid. Mabibilang lang at puro matatanda ang naroon. Seryoso pa ang mga tingin nila sa amin kaya kinabahan talaga ako. Kasabay pa noon ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Kuya, tingnan mo oh. Nakakatakot naman ang tinginan nila. Bakit puro matatanda lang mga nasa baryong to? Huwag mo silang tingnan, Joel. Baka mausog ka. Pera usog. Pera usog. Sumunod lang tayo kina Madam Estrella. Mukhang kilala naman sila ng mga taga-baryo dahil halos nakangiti ang lahat sa kanya. Kailangan lang nating ipakita na hindi tayo mga masamang tao at kasama natin si Madam. Edgar, bilisan nyo!
Ipapakilala ko kay Don Lucio. Nakita ko si Madam Estrella at ang dalaga na nasa tapat ng isang ancestral house. Pumukaw naman ito agad ng atensyon ko. Malaki ito at halatang pinaglumaan na ng panahon. Napalilibutan ito ng mga kubo kaya naging sentro ito sa lahat ng mga kubong nasa baryong yon. Paglapit namin doon, bigla namang bumukas ang pinto at bumungad ang may edad na lalaki. Nakasuot ito ng puting barong at itim na pantalon na para bang bumangon sa kabaong dahil sa maputla nitong itsura. Pero hindi maikakaila ang kagwapuhan niya kahit na matanda na. Magandang hapon po sa inyo, Don Lucio. Tulad ng aking ipinangako, nandito na po kami. Magaling, Estrella. Ako nga pala si Lucio. O kilala bilang Don Lucio. Ang pinuno ng baryong ito. Ako naman ho si Edgar. At kasama ko ang kapatid ko si Joel. Tricycle driver ho ako at kami ang naghatid kay Madam Estrella dito. Salamat kung ganon. Dahil wala magyayaring fiesta kung hindi dumating si Estrella. Alam niyo naman pong hindi ko kayo bibiguin, Don Lucio. Kasama ko na si Rona at tulad ng napag-usapan natin, Alam ko. Mamaya mag-uusap tayo. Halina kayo, pumasok na kayo. May nakahandang maraming pagkain para sa inyo. halina kayo, pumasok tayo. Kuya, talaga bang papasok tayo dyan? Sumunod ka na lang, Joel. Tara na sa loob. Sa totoo lang, napaisip ako noon sa sinabi ni Madam Estrella. Hindi ko alam kung bakit bigla akong na-curious kung anong pag-uusapan nila. Para kasing may mali sa usapan nila. Pero hindi ko na lang yon pinahalata dahil baka nagkamali lang ako ng iniisip. Pagpasok namin sa loob, agad akong sinalubong ng kakaibang amoy. Hindi ko maipaliwanag kung ano. Basta may halong lumang kahoy at mapanghi. Madilim ang loob ng bahay kahit may araw pa sa labas. Ang liwanag lang ay galing sa ilang bintanang bahagyang nakabukas. Kaya ang sinag ng araw ay hindi masyadong nakakapasok. Nagpatuloy kami noon sa paglalakad at sa bawat hakbang namin, umaalingaw-ngaw ang tunog ng kahoy sa sahig. Napansin ko rin ang mga lumang larawan na nakasabit sa pader, 2 matandang babae at lalaking nakangiti. Sino kaya sila? Sila kaya mga magulang ni Don Lucio? Ang creepy naman ng bahay na to, kuya. Sobrang laki at may kakaibang amoy. Parang ganito yung nakikita ko sa mga pelikula na may nagmumulto eh. Tapos yung mga larawan, para bang sinusundan nila tayo ng tingin. Huwag mo na lang silang tingnan, Joel. Pero sigurado ka bang dito tayo magpapalipas ng gabi, kuya? Masama kasi ang kutob ko sa bahay na to eh. At pakiramdam ko, hindi tayo ligtas dito. Huminga ako ng malalim noon para pakalmahin ang aking sarili. Dahil kahit ako mismo, kakaiba ang pakiramdam ko sa bahay na yon. Pero iniisip ko na lang noon na kasama namin si Madam Estrella na kilalang kilala sa baryo namin. Sa katunayan, marami na siyang natulungan dahil sa negosyo niyang pagpapautang ng pera. At isa din yon sa rason ko kung bakit naging desperado akong tanggapin ang alok niya. Hindi ko talaga naisip noon na may masama pala siyang pinaplano sa amin. Pagkarating namin sa kusina kung saan naroon ang mahabang mesa, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang napakaraming pagkaing nakalagay dito. May adobo, kare-kare, pansit at may lechon baboy pa. Napaisip ako noon dahil ang sabi ni Madam Estrella, bukas pa daw ang fiesta. Ang daming pagkain, kuya. Hindi ba besperas pa lang ngayon? Oo nga eh. Bakit parang nagulat kayo? Ha? Ang dami po kasing pagkain eh. Hindi po ba bukas pa ang piyesta, madam? Nagpahanda ako ng masarap na hapunan para sa inyo. Ganito na talaga ang nakasanayan ko kapag may bisita. Sige na, halina kayo at kumain na. Rona, Iha, dito ka sa tabi ko. Sige po, Chang. Nagulat talaga ako sa sinabi ni Don Lucio na hapunan na pala yun. 5:00 pa lang kasi ng hapon, kaya ang aga pa para maghapunan.
Napaisip din ako at nagtaka dahil sa dami ng pagkain nakahanda sa mesa. Sobra-sobra pa yon para kay Madam Estrella at kay Rona. Para bang alam niyang darating kami. Pagkaupo namin sa mahabang mesa, sandaling katahimikan ang bumalot sa kusina. Sumandok si Madam Estrella ng ulam at inilagay ito sa pinggan ni Rona. Nagkatinginan kami ni Joel hanggang sa nagsalita si Don Lucio. Ano pang hinihintay nyo? Kumain na kayo. O Edgar, kumain na kayo. Bakit ang tatahimik ninyo? May problema ba? Hindi ba ninyo nagustuhan ang mga pagkaing inihanda ko? Ay, nakakaya ako kasi. Hindi naman ako kami bisita dito. Sinamahan lang ho namin si Madam Estrella. Nagpapatawa ka ba, iho? Hindi kayo taga rito at pinatuloy ko kayo sa bahay ko. Paano mo nasabing hindi ko kayo bisita? Sige na, kumain na kayo. Pagkatapos nito, ihatid kayo ni Manong Lito sa tutuluyan yung kwarto. Ayos lang ho ba sa inyo? Na dito ho kami magpapalipas ang gabi? Nakakaya naman ho eh. Oo naman. Napakawalang puso ko naman kung hindi ako papayag. Welcome kayo dito sa bahay ko, iho. Salamat ho, Don Lucio. Walang anuman. Sige na, kumain na kayo. Kumuha ako ng konting pansit, adobo at kare-kare na paborito ko. Dahil nakaramdam na rin ako ng gutom sa mga oras na yon. Mabilis ko yung sinubo ng sunod-sunod. Ngunit napatigil ako nang malasahan kong matabang ang lasa. Na para bang hindi man lang nilagyan ng asin. Napalunok ako at napatingin kay Joel. Ngunit ngumiti ako para hindi mahalata ang reaksyon ko. Nakakahiya kasing magreklamo, lalo na't nakikikain lang kami. O ano, nagustuhan niyo ba ang pagkaing inihanda ko? Oo. Masarap po. Salamat ho, Don Lucio. Mabuti naman. Sige na, kumain pa kayo. Magpakabusog kayo. Manong Lito! Hi, Don Lucio. Ay, ano po bang ipag-uutos nyo? Lumapit ang matandang lalaking tansya ko ay nasa edad 60. Kalbo, medyo kulubot na ang mukha, pero matuwid pa rin ito kung maglakad. Sumulyap siya sa amin at agad na iniwas ang kanyang tingin. Pagkatapos kumain ng dalawang binata, ihatid niyo na sila sa kanilang magiging kwarto. Opo, ay ako na pabahala, Don Lucio. Edgar, Joel. Siya nga pala si Manong Lito, ang aking katiwala at katulong dito sa bahay. Magandang hapon ho, Manong Lito. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ay, ako din, iho. Pagkatapos naming kumain, sumunod agad kami kay Manong Lito. Umakyat kami sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag kung saan naroroon ang kwarto. Pagbukas ni Manong Lito ng pinto, bumungad sa amin ang silid na may 2 bintanang gawa sa kahoy. May kama pero medyo madilim ang itsura dahil nakasarado ang mga bintana. Ay, heto ang magiging kwarto nyo. Ayos lang ba sa inyo? Nako, ayos na ayos ho, Manong. Maraming salamat ho, ah. Ay, mabuti naman kung gano'n. O siya, ay bago ako umalis, may kailangan pa ba kayo? Wala na ho. Sigurado kayo, iho. Ay, ilang minuto na lang, kakagat ng dilim. Bawal lang lumabas ng kwarto. Kaya sabihin nyo na kaagad sa akin ngayon. Bawal po lumabas ng kwarto? Bakit po? Basta patakaran nyo ni Don Lucio. Sundin nyo na lang kung ayaw nyong magalit si Don Lucio sa inyo. Oo, sige ho. Ay, o siya, ay aalis na ako. Pagkaalis ni Manong Lito, agad niyang isinara ang pinto ng kwarto. Nagkatinginan kami ni Joel, parehong napapaisip sa patakaran at pati na rin sa lasa ng pagkain kanina. Kuya, nawiwirduhan na talaga ako dito eh. Mukhang tama ang kutob ko. Hindi tayo ligtas dito. Pakiramdam ko may kakaiba kay Don Lucio. Ano bang iniisip mo, Joel? Kuya, yung mga pagkain, sobrang sarap tingnan pero nang matikman ko, sobrang tabang. Hindi ba? Tama ka. Nagulaga din ako, Joel eh. Pero ayoko namang magreklamo dahil nakakaya. Napapaisip lang ako kung bakit.
Baka naubusan lang sila ng asin dahil malayo ang baryo sa bayan. Pero mayaman naman si Don Lucio. Dapat napaghandaan niya ang piyesta, di ba? Yun na nga nakapagtataka kuya eh. Ang weirdo talaga. Tapos may patakaran pang bawal lumabas mamaya. Bakit? Anong meron tuwing gabi? Hindi ko rin alam. Hindi rin ako komportable dito eh. Kaya bukas, pagkatapos ng piyesta, yayayain ko na agad sila Madam Estrella na umuwi. Ayaw ko na magtagal pa dito. Lalo na't wala tayong dalang ekstrang damit. Hindi ko naman kasi alam na dito tayo magpapalipas ng gabi. Pakiramdam ko, sinadya ito ni Madam Estrella. Sinadya niyang hindi sabihin sa atin. Joel, wala tayo sa lugar para mambintang. Binayaran tayo ni Madam Estrella ng malaki para ihatid natin sila dito. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Pero, paano kung tama ang duda ko kuya? Anong ibig mong sabihin? Kuya, ang sabi nila, takot ang aswang sa asin at bawang. Kung wala silang asin sa bahay, ibig sabihin, takot sila sa asin. Paano kung aswang pala sila? Aswang? Teka Joel, una yung matanda kanina, sinabihin mong parang aswang. Ngayon naman sila. Mabigat ang paratang na yan ha, Joel? Pero paano kung tama ko kuya? Ano yun? Narinig mo yung kuya? Oh, galing yun sa baba. Tara, tingnan natin eh. Sandali Joel. Kuya, baka kung ano na nangyayari sa baba, tara na. Napilitan akong lumabas noon kasama si Joel kahit pa mahigpit ang bili ni Manong Litos sa amin. Hindi ko kasi kayang baliwalain ang sunod-sunod na kalabog na narinig namin. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto para hindi kami makagawa ng ingay at hindi marinig. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Habang maingat kaming naglalakad para hindi marinig ang bawat hakbang namin. Hanggang sa may narinig kaming sigaw ng isang babae mula sa kabilang kwarto. Sigaw ng babae yun ah. Doon yun ang gagaling kuya sa kwartong yun. Lapitan natin. Dahan-dahan lang ang pag-apak Joel ah. Baka marinig nila tayo. Dahan-dahan naman kaming naglakad. Maingat ang bawat hakbang namin palapit sa kabilang kwartong pinagmula ng sigaw. Hanggang sa narinig namin ang boses ni Madam Estrella at Rona, pati na din si Don Lucio. Kasabay nun, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Wala ka nang magagawa. Gagawin ka na naming hapunan bukas ng gabi. Kayong tatlo ng dalawang mangmang na binata. Magiging ingrande ang aming handaan bukas. Manloloko kayo. Niloko niyo ako. Isa ka palang aswang. Paano mo nagawa sa sarili mong pamangkin to, Chang? Bakit? Ang dami mong satsat. Masyado kang madrama. Wala ka rin namang pakinabang kaya ibebenta na lang kita kay Don Lucio. Nang sa ganun ay makinabang ako. Wala kang puso. Sarili mong dugo'y pinagkanulo mo. Paano ba Iha? Mas pabigat ang pera para kay Estrella kumpara sa dugong nananalaytay sa inyo. Pero bakit? Bakit aswang ka, Chang? Di ba isa lang ang dugong nananalaytay sa atin? Iyan ay dahil hindi kita tunay na pamangkin. Pinaikot lang kita, Rona. Ang nanay mo ang pumatay sa kapatid ko. Siya ang dahilan kung bakit kinitil ni Dario ang buhay niya. Kayo ang naging bunga ng kasalanang ginawa ni Leonora sa ibang lalaki. Kaya dapat lang na mawala ka sa mundong ito. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Alam mo, Rona, matagal na sana kitang pinatay. Pero sayang naman kung hindi man lang kita mapakinabangan. Buti na lang at interesado pa si Don Lucio sa'yo. Pinataba lang kita para gawing handaan sa piyesta bukas. Walang iya ka. Mas demonyo ka pa sa demonyo. Tumahimik ka! Isa pang sigaw, mapuputol ang ulo mo. Alam mo naman siguro gaano katalim ang itak na ito, Rona. Pakawalan niyo ako dito. Mga halimaw kayo. Patahimik ka dyan at baka magising pa ang dalawang binata sa kabilang kwarto. Hindi nila pwedeng malaman ang plano natin hanggat di pa nagaganap ang ritual. Matigas talagang ulo mo, Rona. Heto ang nababagay sa'yo. Ikulong mo yan dito, Estrella. Huwag mo siyang ilalabas hanggat hindi ko sinasabi. Naintindihan mo ba ako? Opo, Don Lucio. Ang bayad ko po,
Hindi nyo pa binibigay. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko pa ang bayad sa'yo dahil sariwa ang mga dala mong alay. Nagulantang kami pareho ni Joel sa narinig at nanginig ako sa takot. Gusto ko mang tulungan si Rona ay pinigilan ako noon ni Joel. Hindi ko alam kung ano pa ang ginawa nila kay Rona. Pero tanging mahinang pag-ungol na lang ang naririnig mula sa loob at ang pag-uusap ni Don Lucio at Madam Estrella. Sinasabi ko na nga ba kuya, aswang sila. Tayo ang gagawin nilang handa sa piyesta bukas. Bumalik muna tayo sa kwarto bago pa tayo mahuli dito. Sige kuya. Dahan-dahan lang, Joel. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa kwarto at ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Rinig ko rin ang paghinga ng malalim ni Joel nang tuluyan kaming makapasok sa loob. Sinasabi ko na nga ba, naloko tayo ng matandang yung kuya. Kaya pala ang tabang ng pagkain kahit mukhang masarap. At kaya pala ayaw nila tayong lumabas sa gabi dahil tama ang hinala ko. Mga aswang sila. Hindi lang yun, Joel. Nasa panganib ang buhay ni Rona. Wala namang kasalanan si Rona sa kasalanan ng nanay niya. Sadyang mukhang pera lang matandang yun. Pero siyang naging bunga ng kasalanan yun, Joel. Diyos ko kuya, umalis na tayo dito habang buhay pa tayo, habang may oras pa. Hindi natin pwedeng iwanan si Rona. Kailangan natin siyang iligtas. Pero paano naman tayo kuya? Hindi naman natin kilala yung si Rona. Mas importante ang buhay natin. Joel, hindi kakayanin ng konsensya ko na umalis dito habang may ibang nasa panganib. Baka nakalimutan mo na ang itinuro ni tatay sa atin. Pero anong gagawin natin dito ha? Kung hindi pa tayo alas dito, mamamatay tayo. Ganito, magpapanggap muna tayo na walang alam. Sigurado akong wala silang alam na nakita natin sila. Hahanap ako ng pagkakataon para maitakas si Rona bukas ang umaga. Tatakas tayo, Joel. Isasama natin si Rona. Sana kasi hindi na lang tayo nagpunta dito. Nagpasilaw tayo sa pera ng aswang na yun. Patawarin mo na ako, Joel. Naging desperado lang ako sa pera. Kaya nalagay tayo sa sitwasyong ito. Naintindihan naman kita kuya. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang yun para sa akin. Sadyang tuso lang talaga ang aswang na yun. Shh! Lumabas na sila. Pigil hininga ako noon sa kaba at dahan-dahan kaming humiga sa kama at nagkunwaring natutulog nang marinig namin ang mahihinang yapak palapit sa pinto. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Huminga kami ng maluwag habang nakatingin sa kisame. Hindi ako mapakali sa pag-aalala kung anong ginawa nila kay Rona. Pero isa lang ang sigurado ko noon. Kaming tatlo ang gagawin nilang handa sa fiesta. Hindi na nga ako nakatulog hanggang inabot na ako ng umaga. Umaga na pala. Teka, bubuksan ko nga ang bintana. Teka, ano yung ginagawa nila? Bakit may tatlong malalaking kawayan na nakatayo at may itim na tela sa dulo? Hindi kaya yan ang gagamitin sa gagawin nilang ritual? Kuya, Tingnan mo, Joel. May itinatayo silang tatlong kawayan. tatlong kawayan. Para sa ating tatlo kuya. Sa tingin ko dyan nila tayo ilalagay mamaya. Diyos ko kuya, kailangan na talaga natin na makaalis dito. Teka, may kumakatok. Magandang umaga sa inyo mga iho. Buti naman at gising na kayo. Nakahanda ng almusal sa ibaba. Pinapatawag na kayo ni Don Lucio. Sige ho. Susunod ho kami. O sige, bilisan nyo. Ayaw niyang pinaghihintay siya. Oo. Pagkaalis ni Manong Lito, nagkatinginan kami ni Joel habang nag-iisip ako ng plano. Hindi lang para sa amin ng kapatid ko kundi pati na rin kay Rona. Huminga ako ng malalim para kumalma kahit papano. Kuya, ano nang plano mo? Huwag kang magpapalata na may alam ka, Joel. Hindi nila maaaring malaman na alam natin ang totoo. Kailangan nating makahanap ng pagkakataon para maitakas si Rona at maisama natin siya. Pero paano? Basta, sabay mo na lang ako sa lahat ng sasabihin ko. Tara na. Iniintay na nila tayo at baka magduda pa sila. Sige kuya. Huwag kang matakot, Joel. Nandito lang ako para protektahan ka.
Tumango lang si Joel sa akin pero halata ko ang takot sa kanyang mukha noon. Naglakad kami noon palabas ng kwarto at bumaba ng hagdanan. Pagdating namin sa kusina, nakita namin sina Madam Estrella at Don Lucio na nakaupo. Napatingin ako sa hapag, may isang bandihadong saging at 2 bandihadong kamote. Ngunit mas napansin ko agad ang pagkawala ni Rona at dun ko nakumpirmang nakakulong pa rin siya sa kwartong yon. Magandang umaga, madam. At sa inyo rin ho, Don Lucio. Magandang umaga, iho. Nagpaluto si Don Lucio ng saging at kamote para sa almusal. Kumakain ba kayo nito? Oo. Paborito ko nga ho yan eh. O ano pang hinihintay nyo? Halina kayo at mag-almusal. Madam? Nasaan ba si Rona? Masama ang pakiramdam niya kaya pinagpahinga ko muna. Bakit mo agad napansin, iho? Huwag mong sabihing may gusto ka sa pamangking ko. Hindi ho. Napansin ko lang ho dahil siya ang kasama ninyo. Di ba magkasama ho tayong nagpunta dito? Oo nga pala. Huwag kang mag-alala. Bababa rin yun mamaya kapag maayos na ang pakiramdam niya. Sige ho. O siya, tama na ang daldalan. Kumain na tayo. Siya nga pala, nakahanda na ang lahat, Estrella. Naayon sa plano ko ang gusto ko mangyari mamaya. Isang napakasayang piyesta ng buong baryo. Hindi niyo po binigo ang buong baryo, Don Lucio. Dahil yan sa'yo. Hindi mo ako binigo, Estrella. Kilala niyo po ako. Hindi ko kayo bibiguin. Saglit kami nagkatinginan ni Joel habang tahimik na kumakain. Hindi ko pinahalata na may nalalaman ako. Kumilos ako na parang wala lang. Pero pansin ko ang mga sulyap ni Madam Estrella sa amin. Hanggang sa tumayo si Don Lucio mula sa kanyang kinauupuan. O siya, maiwan ko muna kayo. May asikasuin lang ako sa labas. Teka lang ho. May palaro ho ba? May nakita ho kasi akong mga kawain na nakatayo. Oo, may patimpalak babaya. Kaya ihanda ninyo ang sarili ninyo. Ihanda ang sarili? Ang ibig niyang sabihin, kailangan niyong makisama at sumali, iho. Nakakaya naman ho eh. Huwag kayong mahihiya. Mababait ang mga tao rito. Sa isip ko noon, napakagaling talaga nilang magpanggap at manloko. Ang hindi nila alam na namin ang totoo at naghihintay na lang ako ng tamang tiyempo para makaalis sa impyernong napasukan namin ng kapatid ko, kasama ang isa pa nilang biktima. Ano yun? Baka pusa lang yon. Pusa? Wala naman po kami nakitang pusa dito eh. May pusang gala na pumapasok dito, kaya sigurado akong pusa yon. Maniwala ka, iho, pusa lang yon. Nahuli ko nga kagabi na tinangay ang kare-kare na itinabi ko. Siguro nga ho, pusa lang yon. Ang mabuti pa, sumama muna kayo sa akin sa labas para naman malibang kayo. Abala ang mga tao sa paghahanda ng gaganaping salo-salo mamaya. Madam? Madam, itatanong ko lang ho sana kung anong oras ho ba tayo uuwi. Mamaya, pagkatapos ng salo-salo, iho. O siya, sige na, halina kayo sa labas. Sumunod lang kami sa kanya na parang walang nangyayari. Habang naglalakad naman kami, may biglang tumawag sa kanya na babae. Habang ako naman, pasimpleng tinitingnan kung saan kami pwedeng dumaan para makatakas ng tahimik. Hanggang sa may narinig kaming boses ng matandang lalaki sa likuran. Hindi na kayo dapat nagpunta rito. Anong sinasabi ninyo? Sino kayo? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, umalis na kayo habang maaga pa. Nasa panganib ang buhay ninyo dito. Anong alam ninyo? Hindi nyo pa ba alam na mga aswang ang nakatira sa baryong to? Edgar! Joel! Napahinto kami noon nang marinig namin ang sigaw ni Madam Estrella sa unahan at lumapit ito sa amin. Napatingin naman kami ni Joel sa likuran at wala na ang matandang lalaki.
Anong sinabi ng matandang yun sa inyo? Madam, tinatanong lang ho kami kung sino kami at anong pangalan namin. Ano pa? Pinakilala ho namin ang sarili namin. Tapos bigla niyo ho kaming tinawag kaya natigil ho ang pag-uusap namin. Umalis na po siya kuya. Huwag kayong makipag-usap ulit sa kanya. Sino ho ba yun, madam? Siya si Apo Beltran, ang tiyuhin ni Don Lucio. May problema yun sa pag-iisip, kaya huwag nyo nalang pansinin. Ganun ho ba? Pasensya na ho, di ho namin alam eh. Walang problema, iho. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Sa totoo lang, kinabahan ako doon pero pilit kong pinapakalma ang aking sarili at gumiti sa harap ni Madam Estrella. Niyaya niya kami na makipagkilala sa mga tao sa baryong yon. Puro may edad na ang nandun. Kita ko naman noon kung paano sila makatingin sa amin at pinili ko na lang iwasan yon hanggang sa nagpasya na kaming bumalik sa bahay para mananghalian. Nadatnan namin si Don Lucio na nagbabasa ng maliit na libro habang nakaupo sa harap ng hapagkainang may nakahandang pagkain. Bagong putay ang mga yon, tulad ng adobong manok at nilagang baboy. Mabuti naman at nandito na kayo. Nakahanda na ang tanghalian natin. Nagpaluto ako ng adobong manok at sinigang na baboy. Dito kayo, iho. Maupo na kayo at kakain na. Wala pa ho ba ang mga bisita ninyo? Bisita! Tanghalian pa lang to, iyo. Hindi pa nagsisimula ang selebrasyon ng buong baryo. Para sa piyesta. Kaya sige na, kumain na kayo. Sige ho. Saglit kaming nagkatinginan ni Joel at nagsandok ako ng kanin at nilagang baboy. At tulad ng inaasahan ko, matabang ito. Pero hindi na ako nagreklamo pa at nagpatuloy lang sa pagsubo habang nag-iisip ng plano kung paano namin maitatakas si Rona at kung paano kami makakaalis sa baryo ng mga aswang. Hanggang sa naramdaman ko na lang na nahihilo ako at bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Nagising na lang ako sa isang madilim na kwarto. Nakatali ang aking mga kamay, ganun din si Joel. At nakita ko din si Rona na nakatali din sa upuan katabi ko. Mabigat ang pakiramdam ng ulo ko, parang umiikot ang buong kwarto kahit nakapiring ang mga mata ko. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Joel. Kuya, Joel, ayos ka lang ba? may iniligay sila sa pagkain natin. Kaya tayo nawalan ng malay. Kaya nagtagumpay silang kulungin tayo dito. Pucha, mga ayop sila. Pakawalan niyo kami dito! Doon ko napagtantong hindi kami basta hinimatay. Pinatulog kami. Pinilit kong igalaw ang kamay ko. Maigpit ang tali, pero luma na ang lubid at kumakaskas ito sa balat ko. Alam na kaya nila na alam natin. Kaya nila tayo kinulong dito. Mga tuso talaga sila. Hayop! Hindi tayo pwede maabutan dito ng gabi. Hindi sila maaaring magtagumpay. Rona? Halatang may gustong sabihin si Rona pero hindi niya magawa dahil nakatakip ang kanyang bibig ng tela. Pilit ko namang kinapa ang buhol ng tali sa aking mga kamay. Kahit nanginginig ang mga daliri ko sa kaba, dahan-dahan kong iniikot ang pulso ko. Sinusubukang luwagan ang pagkakatali. Masakit. Ramdam ko ang pagkiskis ng lubid sa balat ko. Pero tiniis ko. Sumulyap naman ako kay Joel na nasa kabilang gilid. Nakatingin siya sa akin para bang naiintindihan ang ginagawa ko. Tumango ako tsaka muling nag-focus sa tali. Siniksik ko ang hintuturo ko sa pagitan ng lubid at balat ko. Pakiramdam ko noon, aabutin ako ng oras pero maya-maya may naramdaman akong bahagyang pagluwag. Malapit na. Konti na lang. Paano mo ginawa, kuya? Hinahanap ko lang yung pinakamaluwag na parte ng buhol. Huwag mong lalabanan agad. Paluwagin mo muna. Dahan-dahan. Sige, kuya. Napatigil ako noon nang biglang bumukas ang pinto. Hininto ko ang paggalaw ng aking mga kamay hanggang sa bumungad sa harapan namin si Madam Estrella. Gising na pala kayo. Kumusta? Nasorpresa ba kayo? Madam,
Bakit mo kami kinulong dito? Anong ginawa namin sa'yo? Wala kaming ginawang masama sa inyo. Pakawalan mo kami dito! Pakawalan? At bakit ko naman gagawin yon? Akala nyo ba wala akong alam? Akala nyo ba makakapagsinungaling kayo sa akin? Pasensya na. Mas magaling ako sa inyo. At ngayon di na kayo makakatakas pa. Bilang na lang ang oras ng mga buhay ninyo. Walang hiya ka! Napakasama mo! Halimaw! O di ba? Alam na alam mong halimaw ako? Pero ang tanong, gusto mo bang makita kung gaano ako kahalimaw? Nakita na namin kung gaano kakahalimaw. Aswang! Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga ako nagkakamali ng duda. Oo! Aswang ako! Pati na ang buong baryong to. Ang pinuno namin ay si Don Lucio! Pinagtagpi-tagpi ko ang lahat ng nangyari at binalikan. Dun ko napagtanto kung bakit walang pangalan ng baryo at ang tawag nila kay Don Lucio na pinuno. At kaya pala matabang laging pagkain nila dahil aswang pala sila. O siya, maiwan ko muna kayo at ako'y may gagawin lang, iho. Huwag kayong mag-alala. Malapit na namin kayong ilabas dito. Nakikiusap mo ako sa inyo. Pakawalan niyo kami! Huwag niyo gawin to, Madam Estrella! Aba, kanina lang nagtatapang-tapangan at ngayon nakikiusap? Napakagaling! Hayop ka talaga! Sige na, iiwan ko na kayo dito. Huwag kayong mag-alala. Bilang na lang ang mga oras nyo. Pusit! Pagkaalis ni Madam Estrella, pinagpatuloy ko ang pagkalas sa tali hanggang sa tuluyan na nga akong makawala. Mabilis ko namang kinalagan si Joel at saglit na niyakap. Bago ko kinalagan si Rona at tinanggal ang nakataling telang nakatakip sa bibig niya. Salamat, Edgar. Huwag kang maingay. Tatakas tayo dito. Tara kuya, bago pa nila tayo maabutin dito. Hindi tayo pwedeng lumabas. Sigurado akong nasa labas sila. Sandali lang. Pagkakita ko sa dalawang bintana ng kwarto, dahan-dahan ko yung binuksan. Pagtingin ko, nasa likurang bahagi pala ito ng bahay. Tinatantya kong nasa 5 metro ang taas nito mula sa lupa. Kumakagat na ang dilim nun, kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad ako naghanap ng mga damit na pwedeng ipagdugtong-dugtong para magamit namin sa pagbaba. Anong ginagawa mo kuya? Teka, ito na lang palang itinali sa atin. Kailangan natin to para makababa doon sa baba. Sigurado ka ba dyan kuya? Diyan talaga tayo dadaan? Wala na tayong pagpipilian pa. Ito na ang pinakaligtas na paraan. Walang bantay, walang kahit isang tao. Bilisan na natin. Baka bumalik ulit dito si Madam Estrella o kaya si Don Lucio. Tama ka. Kumakagat na din ang dilim. Marahan akong yumangunon, tsaka pinagdugtong-dugtong ang mga taling ginamit nila sa amin at itinali yon sa may durabling parte ng kahoy. Ayos. Maigpit na to. Ako ang mauna. Kuya, sigurado ka ba? Ang taas niyan. Wala na tayong choice. Kapag nakababa na ako, akong sasalo sa inyong dalawa. Dahan-dahan lang. Sige, ingat ka kuya. Huwag kang bibitaw, Edgar. Huminga ako ng malalim bago ko hinawakan ang tali. Dahan-dahan akong bumaba mula sa bintana. Ramdam ko ang gaspang ng lubid sa palad ko habang pababa ako. Kada galaw, ingat na ingat ako hanggang sa tuluyan akong makalapag sa lupa. Ayos. Joel, ikaw na. Kuya, nanginginigan pa ako. Kaya mo yan. Huwag kang titingin sa baba. Sa akin ka lang tumingin. Joel, dahan-dahan lang. Sige, Hawakan mong mabuti yung tali. Unti-unting bumaba si Joel. Kita ko kung paano siya manginig habang kapit na kapit sa lubid. Biglang napahigpit ang hawak ko nang madulas siya saglit.
Lintik na yan. Kapit lang! Huwag kang bibitaw! Joel, kaya mo yan! Sandali. Kunti na lang! Malapit ka na! Sa uling galaw na pabitaw si Joel, pero agad ko siyang nasalo. Pareho kaming napaupo sa lupa sa lakas ng impact. Akala ko katapusan ko na. Baliw, hindi ko hayang mangyari yon. Salamat kuya. Wala yon. Rona, dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Ingat Rona. Kaya ko to. Kapit ka lang! Sumunod namang bumaba si Rona. Mas maingat siya, pero halata ang takot sa bawat galaw niya. Ilang segundo pa, ligtas na rin siyang nakababa. Salamat. Akala ko mahuhulog ako. Tara na. Saan tayo pupunta? Nakatakas ang mga bihag! Habulin niyo sila! Kuya, narinig mo yun? Hinahanap na nila tayo. Takbo! Bilis! Saan tayo pupunta? Yung tricycle. Lintek! May bantay dito! Dito tayo! Ay, Kuya, may daan dito papasok sa gubat. sige, kailangan muna natin maghanap ng matataguan. Bilisan nyo! Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad kaming tumakbo palayo sa bahay habang rinig na rinig ang sigawan at yabag ng mga aswang sa likuran namin. Lalo pang lumakas ang kaba ko nang makita ko ang mga aswang sa unahan na naghahanap sa amin. Kuya, may aswang doon. Patay! Hindi tayo makakalusot. Sa kabila tayo. Saan? Doon! Tara! Bilisan niyo! Kumaliwa kami at diretso tumakbo papunta sa madilim na kakahuyan. Halos wala na kaming makita sa sobrang dilim. Pero hindi kami pwedeng huminto. Sa bawat hakbang, ramdam ko na papalapit ng papalapit ang mga humahabol sa amin. Kuya, pagod na ako. Kunti na lang. Huwag kang hihinto. Naririnig ko sila. Malapit na sila. Ano gagawin natin kuya? Hindi ko alam. Teka, may gumagalaw sa likod ng daong yan. Kuya, Sino yan? Bigla kaming napahinto na may sumulpot sa harapan namin. Halos napaatras kami sa gulat. Pero nang makilala ko agad ang matandang lalaki na nagbigay babala sa amin, umupa ang kaba sa dibdib ko dahil ramdam kong hindi namin siya kalaban. Pero hindi pa rin ako nagpakampante. huwag kang lalapit. Lumayo ka! Ikaw? Kuya, Siya yung matanda kanina, Joel. Siya ang nagsabi sa atin ng mga aswang ang mga nasa baring to. Malapit na sila. Kung ayaw niyong mahuli, sumunod kayo sa akin. kuya baka isa rin siya sa kanila. Baka trap lang to. Wala na kayong oras magduda. Papuntan sila dito. Naamoy ko na sila. Kung gusto niyo pang mabuhay, sumama kayo sa akin. Ha? Naririnig ko na sila. Kung binalaan nila tayo kanina tungkol sa mga aswang, ibig sabihin lang noon, hindi natin siya kalaban. Edgar, Sige, sasama na kami. Kahit may kaba, nagtiwala ako sa matanda. Wala na rin kaming ibang pagpipilian. Tumango siya at agad kaming pinasunod. Mabilis ang bawat hakbang namin noon kasabay ng kabog sa dibdib ko. Ay, dito. Bilisan niyo. Saan tayo pupunta? hindi ko na alam. Sundan na lang natin siya. May lugar akong alam na hindi nila basta mapapasok. Sigurado ka ba dyan? Sana totoo yan. Kailangan nating sumugal. Ilang minuto kaming tumakbo sa gitna ng kakahuyan hanggang sa makarating kami sa isang tagong lugar, isang kuweba na halos hindi mapapansin sa dilim. Kuweba? Ligtas na ba tayo dito? Kailangan natin magtiwala sa kanya. Huwag lang tayong gumawa ng kahit anong ingay. Tara, pasok na. Isa-isa kaming pumasok sa loob ng kuweba, madilim at malamig. Pero sa sandaling yon, yun na lang ang tanging lugar na pwede naming pagtaguan. Sa isip ko noon, pansamantala lang yon dahil hindi pa tapos ang bangungot na pinasok namin. Hindi na din nagtagal pa si Apo Beltran. Agad siyang umalis at dun ko nasabing hindi nga siya kalaban at may mabuti siyang puso. Kahit na posibleng isa din siyang aswang. Sabi ko naman sa inyo, hindi kalaban si Apo Beltran.
Tinulungan niya tayo para makapagtago. Niligtas niya tayo. Pero kung pansamantala lang to, hindi naman pwedeng dito na lang tayo habang buhay. Tama ka. Kailangan natin maganda, magplano. Kailangan nating alamin kung paano natin malalabanan ang mga aswang. Sa ngayon, dumito muna tayo. Siguradong nagkalat ang aswang sa paligid para hanapin tayo. Hindi kaya nila tayo matuntun dito? May tiwala ako kay Apo Beltran. Nakatago naman ito at malayo mula sa baryo. Magpahinga na muna kayo. Kailangan nyo ng lakas para bukas. Bukas ang umaga tayo aalis, pagsikat ang araw. Dito. Sumundan kayo sa bato para kahit papaano makatulog kayo. Sa tingin mo, makakatulog pa ako nito. Nasa peligrong buhay natin. Kahit anong oras pwede tayong matunton. Tama si Rona, kuya. Babantayin ko naman kayo. Ako ang mag-iisip ng paraan. Mag-iisip ako ng plano. Edgar, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ayoko lang na pati katawan nyo bumigay sa pagod lalo na tong kapatid ko. Kagagaling lang yan ng ospital noong nakaraang linggo. Tapos ikaw, alam kong pagod ang katawan mo sa pananakit nila sa'yo. Hindi lang yun ang mangyayari sa atin, kung mahuli nila tayo. Sa ngayon, okay lang ako, Edgar. Ako din, ayos lang din ako, kuya. Hinihinga lang ako kanina sa katatakbo pero wala naman ako nararamdamang sakit. Kailangan ko pa rin mag-isip ng plano. Anong plano mo? Kailangan natin makarating sa tricycle bago sumikat ang araw. May bantay doon, kuya. Alam ko, pero may advantage tayo pag umaga. Siguradong galit na galit sila ngayon, lalo na si Don Lucio. Nabigo siya sa pinaplano niya ngayong gabi. Narinig namin kayo kagabi. Malaki ang galis sa'yo ni Madam Estrella. Akala ko talaga pamangking kanya pero hindi pala. Biktima ka rin pala. Yan din ang akala ko. Akala ko nagmabuting loob siya na tulungan ako. Hindi ko akalaing naging bulag ako sa kasinungalingan niya. Hindi ko akalaing bunga pala ako ng pagtataksil ni nanay sa kanyang asawa noon. Alam ko mabigat ang pinagdadaanan mo, Rona. Pero kailangan mong magpakatatag. Gustong gusto kong mabuhay, Edgar. Pero saan naman ako uuwi? Wala na akong uuwian pa. Ang nanay mo? 3 buwan nang patay si nanay kaya nga sumama ako kay Chang Estrella. Dun sa baryo niyo. Wala na akong ibang mapupuntahan noon. Minamaltrato ko ng pamilya ni nanay doon. Binayaran pa nga sila ni Chang Estrella para makuha ako. Pero yun pala, ibibenta din pala ako. Sobrang sakit. Ang akala ko ituturing niya ako bilang anak. Dahil yun ang ipinakita niya sa akin nung una. Akala ko totoo siyang nagmamalasakit kay nanay. Pero nagkamali pala ako. Pero hindi ka namin nakikita sa baryo. Pinagbawalan akong lumabas ni Chang Estrella. Dahil wala daw akong kakilala doon. Pero baka parte din yun ang plano niya. Para walang makaalam na sa kanya ako nakatira. Wala talaga siyang puso. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko sana kayo inihati dito. Wala na tayong magagawa. Pero may magagawa tayo para makatakas at makauwi. Huwag kang mag-alala, Rona. Nandito lang ako. Lahat gagawin ko makauwi lang tayo ng ligtas. Salamat, Edgar. Naniniwala ko sa kakayahan mo. Alam mo, Rona, sa tingin ko, may uuwian ka na. Anong sinasabi mo, Joel? Sa bahay namin. Ha? Para may makakasama na si kuya sa buhay. Joel! Ang ibig kong sabihin, may makakasama na kami sa bahay. Di ba, kuya? Oo, pwede naman. May isa pa kaming kwarto sa bahay kaya pwede ka doon, Rona. Nakakaya naman sa inyo. Ano ko ba? Magkaibigan na tayo at ang magkaibigan na tutulungan. Si kuya lang yan, hindi si Coco Martin. Kaya huwag kang maiya. Ay, ikaw talaga, Joel. Sige na, kailangan na natin magplano. Natahimik kaming 3 matapos kong sabihin yun. Rinig ko ang paghinga nila, mabigat at kinakabahan. Sa loob ng kuweba, amoy lupa at basa ang paligid. Paminsan-minsan may tumutulong tubig mula sa itaas. Bawat patak parang bumibilang ng oras namin. Hindi ako mapakali. Hindi pwedeng maghintay lang kami dito. Kailangang may konkretong plano. Kuya, paano kung di tayo umabot ng umaga? Joel, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Realistic lang ako. Tama na. Hindi tayo mamamatay dito. Edgar, sabihin mo na yung iniisip mo. May plano ka na ba? Meron. Pero hindi ito madali. Wala na tayong choice kundi sumugal. Oo, Rona. Makinig kayo mabuti. Pag sumikat ang araw, aalis na tayo dito. Pero paano kung nakabantay sila sa gubat? Posible yan, Joel. Pero hindi gaanong kalakas ang aswang sa umaga kumpara sa gabi. Yun ang advantage natin.
Ang kailangan natin gawin ay maghanap ng pwedeng panlaban natin sa aswang. Sigurado may makikita tayong mga kahoy at bato sa paligid. Yun ang gagamitin natin. Pagkatapos, i-distract natin ang bantay kapag nakalapit na tayo sa kinaroroonan ng tricycle. Paano kuya? Gagawa tayo ng ingay sa kabilang side. Kuya, parang delikado yan eh. Sige, ako ang gagawa ng distraction. Ako na, Rona. Ako na. Ikaw ang driver ng tricycle. Kaya ikaw ang dapat na unang makalapit doon. Walang kwenta kung hindi namin mapapaandar yon. Tama si Rona kuya. Kung yun lang ang paraan para makalabas tayo, kailangan nating gawin. Tulad nga ng napagplanuhan naming tatlo, pagsikat ng araw, agad kaming lumabas. Dahan-dahan lang at alerto habang naghahanap ng alternatibong sandata na magagamit namin sa pakikipaglaban. Nilibot ko naman ang tingin sa paligid dahil kahit hangin, para bang may itinatagong panganib. Edgar, saan tayo dadaan? Dito tayo. Sumunod kayo sa akin. Teka, may nakita ko mga kahoy doon. Pwede natin yung gamitin. Sige, tara. Kunin natin. Habang naglalakad kami, bigla akong napahinto nang may nakita kong halaman sa ilalim ng puno. Gumagapang at magkakadikit ang maliliit na dahon. Parang biglang bumalik sa isip ko ang isang alaala noong bata pa lamang ako. Oh, sandali. Ano yun? May nakita akong makabuhay. Makabuhay? Ano yan? Halaman yan. Nilalagay namin to dati sa bintana nung buntis si nanay. Panlaban sa ano? Sabi ni nanay, panlaban sa aswang. Nilalagay to ni tatay nung malapit sa bintana dahil takot daw ang aswang dito. So gagamitin natin yan? Oo. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero kailangan natin magbakasakali. Pinutol ko ang ilang tangkay ng makabuhay at maingat na hinawakan. Habang ginagawa ko yon, biglang may kaluskos mula sa puno. Hanggang sa may biglang sumulpot na uwak. Oh, putya. Akala ko kung ano, uwak lang pala. Nakakatakot naman ang ibong yan. Marami talagang ganyan sa mga ganitong lugar. Ah, heto. Tagisa tayo para may proteksyon kayo kung sakaling may umataking aswang sa atin. Salamat, Edgar. Marahan akong yumango at naglakad na kami noon patungo sa baryo. Dahan-dahan lang ang lakad namin noon hanggang sa may dalawang matandang babae akong nakita sa unahan. At sigurado akong mga aswang sila. May mga aswang sa unahan. Kailangan natin magtago. Dito tayo. Kuya, baka may ahas dito ha. Ang haba ng damo. Huwag kang maingay. Papalapit na sila. Hindi ako makagalaw noon at halos pigil hininga ako para lang hindi makagawa ng kahit anong ingay. Naririnig pa silang nag-uusap sa malapit at nakumpirma kong kami ang hinahanap nila. Hanggang sa bigla kong narinig na may naaamoy daw sila. Bigla silang umatras at lumayo. Parang nainis o nairita sa amoy at saka mabilis na umalis sa pwesto namin. Doon ko napatunayan na epektibo nga pala ang makabuhay na ginagamit ni nanay at tatay noon bilang panlaban sa aswang. Wala na sila. Mukhang epektibo nga yung makabuhay kuya. Hindi nila nagustuhan yung amoy. Oo nga. Akala ko mahuhuli na nila tayo. Buti na lang talaga nakita ko to. May awa ang Diyos sa atin. Tara na, bago pa tayo makita ng ibang aswang. Sumunod kayo sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa likuran ng mga puno at mahabang bakuran, katabi ng bahay ni Don Lucio. Kung saan tanaw namin ang tricycle sa unahan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Don Lucio at Madam Estrella na nag-uusap. Pumintig ng mabilis ang dibdib ko. Halo-halong galit at takot ang naramdaman ko. Galit dahil sa panulokong ginawa nila sa amin at takot dahil alam kong oras na malaman nila na nandito kami, papatayin nila kami. Pero handa na akong lumaban kung sakali man kahit aswang pa sila. Hintayin natin sila makaalis. Sigurado mag-iikot ang mga yan para hanapin tayo. Kinakabahan ako dito kuya. Paano kung maamoy nila tayo? Hindi, Joel. Kita mo naman kanina, di ba? Habang hawak natin itong makabuhay, hindi nila tayo maaamoy. Una nilang maaamoy to. Wala na sila. Pero may isang bantay na lalaki sa tricycle. Dito lang kayo. Ako ang bahala.
Basta pag nakasakay na ako sa tricycle, tumakbo kayo ng mabilis sa abot ng makakaya nyo at sumakay. Limitado lang ang oras natin. Naintindihan nyo ba ako? Sige kuya. Saglit kaming natahimik habang pinagmamasdan ng bantay sa may tricycle. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Isang maling galaw lang, siguradong mapapahamak kami. Pero wala na kaming ibang pagpipilian kundi ituloy ang plano. Edgar, sigurado ka ba dito? Kailangan. Ito lang ang paraan. Hindi pwedeng tayong tatlo dahil mapapansin agad tayo. Pwede pa tayong makagawa ng ingay. Sige kuya, ingat ka. Basta, kapag umandar na ang tricycle, huwag kayong magdadalawang isip. Takbo agad para makasakay kayo bago pa tayo maabutan ng mga aswang. Sige, handa na kami. Tulad ng sinabi ko, limitado lang ang oras natin. Dahan-dahan akong gumapang palayo sa kanila. Umiikot sa likod ng bakuran. Maigpit ang hawak ko sa kahoy at makabuhay. Pilit na kinokontrol ang bawat galaw para walang ingay. Kita ko ang bantay, nakatayo at alerto. Pero hindi pa niya ako napapansin. Nakalapit ako sa tricycle. Ilang hakbang na lang sana. Pero sa mismong sandaling yon, napalingon siya. Nagtama ang mga mata namin. Nanlaki ang mga mata niya at agad siyang sumigaw. Hulihin sila! Pucha, nabulilyaso pa. Kuya! Tumakbo na kayo! Takbo! Ah! Rona! Joel! Nakita kong lumalayo sina Joel at Rona habang ako ay naiwan. Humarap ako sa aswang. Kita ko agad ang pagbabago nito. Humaba ang kuko niya at umitim ang mata. Pero hindi siya buong halimaw. Ibig sabihin, malakas siya pero may limitasyon. Sunod-sunod kong hinampas ng makabuhay at kahoy ang aswang hanggang sa mapabagsak ko siya sa lupa. Kita ko kung paano siya napapaso at nasusugatan sa tuwing tumatama sa kanya ang halamang makabuhay. Unti-unti siyang nangina. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad akong tumakbo para saklolohan sina Joel at Rona. Pero bigla na lang akong sinunggaban mula sa likuran ng isang dambuhalang aso kaya tumilapon ako sa lupa. Nabigo ko ang buong baryo dahil sa ginawa niyo. Kaya ngayon, magpagbayad kayo. Ikaw ang dapat magbayad dahil sa panluloko mo sa amin! Isa kang demonyo! Tama ka. Demonyo ako. Kaya dadalhin kita sa impyerno. Hindi ako pwedeng sumuko. Hanggat nabubuhay ako, lalaban ako! Mabilis na muling nagpalit ng anyo si Don Lucio bilang isang dambuhalang aso. Mahina na ang katawan ko noon, pero pilit pa rin akong tumayo at lumaban. Mabuti na lang at nakailag ako agad sa pagsunggab niya. Tsaka ko siya hinampas sa likod gamit ang makabuhay at kasunod ang kahoy na hawak ko. Napahiyaw siya sa sakit, pero sadyang malakas talaga ang aswang na yon. Bigla niya akong muling sinunggaban at tumilapon ako sa lupa. Hindi niya na ako tinigilan at akala ko noon ay katapusan ko na. Hanggang sa bigla na lang sumulpot ang isa pang dambuhalang aso at sumunggab sa kanya. Kita ko ang matinding paglalaban ng dalawang dambuhalang aso. Oh, inatake din siya ng aswang. Si Joel at Rona, kailangan ko silang puntahan. Teka, mga aswang laban sa aswang? Anong nangyayari? Naguguluhan man ako noon kung bakit nag-aaway ang aswang laban sa aswang ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras para hanapin sila Joel at Rona. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanila. Nabigo ako, pumalpak ako at sobrang galit ang nararamdaman ko noon na may halong takot na baka may nangyari na sa kapatid ko, pati na din kay Rona. Hanggang sa nakita ko na lang na nakabulagta si Rona sa lupa habang si Joel naman ay sugatan. Sa distansya nila, naglalaban ang mga aswang. Joel! Kuya! Ayos ka lang? Patawarin mo ako kung di kita naprotektahan. Si Rona kuya, niligtas niya ang buhay ko. Kuya, wala na siya. Hindi. Rona! Rona! Kuya, hindi na natin siya maiuwi sa bahay tulad ng sinabi ko sa kanya. Mga hayop sila. Patawarin mo ako, Rona. Patawarin mo ako kung nabigawa akong protektahan ka. Salamat, Rona.
Salamat sa pagligtas mo sa akin. Umalis na kayo! Habang may oras pa! Umalis na kayo! Si Apo Beltran. Dun ko nakumpirma ang si Apo Beltran ang umatake kay Don Lucio at hindi lahat ng aswang sa baryong yon ay masama. At utang ko sa kanya ang buhay ko. Kuya, tara na. Kailangan na nating umalis. Sige, Joel. Tara. May sugat ka sa braso. Kalmot lang yan, kuya. Tara na. Inalalayan ko si Joel noon sa paglalakad at napatingin naman ako sa nakabulagtang bangkay ni Madam Estrella sa lupa habang patuloy pa din sa matinding labanan ang dalawang dambuhalang aso na si Apo Beltran at Don Lucio. Mahirap man sa akin na iwan ang bangkay ni Rona. Wala na akong nagawa nun kundi umalis habang nagpapatayan ng mga aswang. Isinakay ko si Joel sa loob tsaka ko pinaandar ang tricycle. Salamat sa pagligtas sa kapatid ko, Rona. Patawarin mo ako. Diyos ko, huwag niyo po kaming pababayaan. Joel, ayos ka pa ba? Mahaba pa ang biyahe. Oo, kuya. Pagod lang talaga ako. At ang sakit pa ng sugat ko. Ligtas na tayo. Makakauwi na rin tayo. Maaliwalas pa ang langit noon at ang sikat ng araw ay parang nagbibigay ng pekeng kapayapaan sa lahat ng nangyayari. Para bang nagbigay sa akin ng trauma ang bangungot na yon. May namatay na inosente pero wala akong nagawa kundi iwan ito at itago ang lahat dahil alam kong walang maniniwala sa aswang. Sobrang bigat sa loob ko yon. Pero pilit akong nagpapakatatag para sa kapatid ko. Mahaba naman ang naging biyahe namin noon bago kami nakauwi sa bahay. Napatingin naman sa amin ang mga tao sa baryo namin dahil sa sugat na natamo ni Joel. Akala siguro nila ay nadisgrasya kami at pinili naman naming itago ang totoong nangyari. Maupo ka muna dito, Joel. Gagamutin ko ang sugat mo. Sige, kuya. Kaya ko pa naman ang sakit. Sandali lang. Kukunin ko lang ang first aid sa kwarto. Agad kong kinuha ang first aid kit namin tsaka nilinis ang sugat ni Joel gamit ang bandage at nilagyan ko din ng pampahid na panlinis ng sugat. Napayaw naman si Joel nang matamaan ang sugat niya. Ang sakit. Saglit lang to, Joel. Tiisin mo. Oo, kuya. Sige lang, malayo to sa bituka. Ito. Masakit to. Tiisin mo. Lintay ka. Ang hapdi. Sobra akong naawa nun sa kapatid kong si Joel. Hindi ko akalaing mararanasan namin ang bangungot na yon sa buhay namin. Gusto kong umiyak sa harapan niya pero ayokong makita niyang pinanghihinaan ako ng loob na mahina akong lalaki. Pagkatapos ko siyang gamutin nun, dinala ko siya sa kwarto para makapagpahinga dahil alam kong pagod na pagod siya. Habang ako naman, inaalala pa rin si Rona. Bakit ako nasasaktan ng ganito? Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari nun sa kanya dahil kung hindi lang pumalpak ang plano ko, hindi sana nangyari ang kaguluhang yon. Kung nasan ka man ngayon, Rona, sana mapatawad mo ako. Huh? Rona? Sino yan? Agad akong lumabas ng kwarto. Pagkakita ko wala namang tao kaya napakunot noo ako noon. At inisip na hangin lang siguro yon. Hanggang sa naligo ako sa banyo. Pakiramdam ko noon may nakatingin sa butas ng pader na gawa sa kawayan kaya hindi ako komportable. Wala naman akong nakita pero hindi ko alam kung bakit may mali sa pakiramdam ko. Epekto ba to sa lahat ng nangyari? Kung ano-ano na lang ang naisip ko. Hindi! Joel? Joel! Joel, ano nangyari sa'yo? Kuya si Rona, napanaginipan ko siya. Bumabalik sa alaala ko kung paano siya pinatay ng aswang na yun. Kung hindi niya ako niligtas, patay na sana ako ngayon, kuya. Sinakripisyo niya ang buhay niya para sa akin. Tana, Joel.
Tahan na. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. At alam kong kasalanan ko tong lahat. Kasalanan ko ang lahat. Wala kang kasalanan, kuya. Ang mga aswang na yun, sila ang may kasalanan. Wala silang puso. Pinatay ng aswang si Rona. Pero hindi lahat ng aswang sa baryong yun ay masama katulad ni Apo Beltran. Tinulungan niya tayo. Kung hindi dahil sa kanya at mga kasama niya, patay na ako, Joel. Naging emosyonal ang pag-uusap namin ni Joel. Para bang ang hirap bumalik sa dating buhay pagkatapos ng nangyari. Huminga ako ng malalim para mapakalma ang aking sarili. Hindi din nagtagal, nakatulog ako dala ng pagod na nararamdaman ko. Edgar, Rona? Buhay ka? huwag mong sisihin ang sarili mo. Akong pumili ng tadhana ko, Edgar. Wala kang kasalanan. Rona, nabigo ko kayo. Palpak ang plano ko kaya tayo nalagay sa alanganin. Kasalanan ko ang lahat. Edgar, tandaan mo. Hinahangaan kita. Dahil sa tapang mo at napakabuti mong puso. Rona, Huwag mo sanang kakalimutan kung sino ka. Mag-iingat ka. Paalam, Edgar. Rona! Sa isang iglap nawala si Rona na parang hangin at napabalikwas ako ng gising. Doon ko napagtanto na panaginip lang pala yon. Hindi ko alam kung bunga lang ba yon ng pagod at iniisip ko o kung totoong nagpakita si Rona sa panaginip ko para mawala yung konsensya na nararamdaman ko. Kinagabihan, nagluto na ako ng hapunan namin ni Joel tulad ng dati. Pinilit kong bumalik sa dati naming buhay na tahimik. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng nangyari sa baryong yon para makapagsimula ulit. Kumain ka pa ng marami, Joel. Magpalakas ka. Kuya, ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Iniisip mo pa din ba ang nangyari kay Rona? Napanaginipan ko siya kanina. Ang sabi niya sa akin, hindi ko daw dapat sisihin ang sarili ko sa nangyari. Pero hindi ko alam kung totoo ba talaga yung panaginip na yon. Ubunga lang yun ng pagod. Kuya, kahit wala na si Rona, naniniwala akong naririnig ka niya. Tama naman siya. Wala kang kasalanan, kuya. Lahat tayo naging biktima lang ng mga aswang. Sa tingin mo, nagtagubay kaya si Apo Beltran na patayin si Don Lucio? O siya ang napatay ng demonyong yon? Kuya, huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Ang importante ngayon ay ligtas na tayo. Malayo na tayo sa baryong yun. Gustuin ko man na magsumbong sa mga pulis. Siguradong walang maniniwala sa akin. At hindi na dapat na pinupuntan pa ang baryong yon. Marahang yumango si Joel sa sinabi ko noon. Pagkatapos naman naming kumain, nagpahinga na kami para makabawi ng lakas ang aming katawan. Hanggang sa nagising na lang ako hating gabi na may narinig akong malakas na kalabog mula sa bintana. Kasabay noon ang sigaw ni Joel mula sa kabilang kwarto. Kuya! Oh, kuya, tulong! Joel! Manananggal! Binuksan ko agad ang pinto at nadatan ko si Joel na nakatayo sa gilid ng kama. Nanginginig habang nakatitig sa bintana. Doon ko nakita ang isang nakakatakot na anyo. Isang matandang babae pero hindi na siya mukhang tao. May dalawang malalapad na pakpak, mahabang pangil at kuko. Kalahati ang katawan. Isa siyang manananggal. Yung matanda sa kainan na sinasabi kong aswang, kuya. Siya yun! Siya yun! Palagi na lang tama ang duda ko. Hanggang dito ba naman? Hindi nyo kami titigilan? Papatayin kita, galimaw ka! Pucha! Lumalabag ka pang matanda ka! Joel! Kunin mo ang asin at bawang sa kusina! Agad kong dinampot ang bolo ko sa likod ng pinto ng kwarto at sinugod ang aswang tsaka pinagtataga. Nahirapan naman ako dahil mabilis ang bawat galaw nito. Hanggang sa nakabalik si Joel at sinabuyan niya ng bawang at asin ng halimaw kaya napaatras ito at nanginig sa sakit. Hanggang sa sumigaw si Joel para humingi ng tulong. Tulong! Mga kapitbahay, tulong! May manananggal! May manananggal! Huh, inuubos mo talaga ang pasensya ko, ha? Naglabasan ng mga tao, kuya! Naglabasan ng mga kapitbahay, dala ang kani-kanilang ilaw, kahoy at itak. Ramdam ko ang takot sa paligid.
pero mas nangingibabaw ang galit. Hindi na kami papayag na muling maging biktima. Sinubukan pang lumipad pataas ng halimaw pero nangihina na ito dahil sa asin at bawang na itinapon ni Joel. Hindi na ito ganon kabilis tulad kanina. Buong lakas kong ibinagsak ang bolo sa katawan nito. Isa, dalawa, hanggang sa tuluyan nitong mawala ng lakas at bumagsak sa lupa. Walang pag-aalinlangan, pinagtulungan nilang bugbugin ang matandang aswang. Kasabay nun ang nakabibinging hiyaw nito. Tapos na kuya. Tapos na. Oo, wala na siya. Kuya, sa tingin mo tapos na talaga? Hindi ko sigurado. Pero sa ngayon, ligtas na tayo. Oo kuya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, nakaramdam ako ng konting kapayapaan. Hindi man tuluyang nawala ang sakit, natutunan naming harapin ang takot. At kung may natitila pang kadiliman sa mundong ito, handa na kaming labanan yon. Dahil minsan ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpiling lumaban kahit nanginginig ka na. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sa ngayon, wala na kami sa dati naming baryo. Nakipagsapalaran ako sa Maynila para magtrabaho. Nagsimula ako sa isang construction site sa tulong ng isang kapitbahay hanggang sa unti-unti kaming makaahon. Naitaguyod ko ang pag-aaral ni Joel hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo. Ngayon, isa na siyang ganap na licensed engineer. Ako naman, kahit papaano ay nakapagtayo na rin ng sarili kong maliit na negosyo. Isang sari-sari store at bigasan sa tulong ng kapatid ko. Sa paglipas ng mga taon, natagpuan ko rin ang babaeng makakasama ko habang buhay at unti-unti na rin akong nakausad mula sa pagkawala ni Rona. Pero kailanman, hindi ko makakalimutan ang sakripisyong ginawa niya para sa amin, lalo na para sa kapatid ko. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa mga masugid na tagapakinig na sinamahan ako hanggang dulo. God bless you all. Mga katakip silim, ang kwentong narinig natin ay hindi lang basta pananakot. May mga aral din itong iniwan na dapat nating tandaan. Una, hindi lahat ng mukhang biyaya ay totoong biyaya. Minsan, yung akala mong magandang oportunidad, dun pala nakatago ang peligro. Kaya nararapat lamang na maging mapanuri at hindi padalos-dalos sa pagtanggap ng mga alok, lalo na kung ito'y nagmumula sa hindi natin lubusang kilala. Sa gitna ng kadiliman, ipinakita rin ng kwento na ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob na lumaban kahit na naig ang takot. Sapagkat sa oras ng panganib, doon nauhubog ang tunay na pagkatao. Higit sa lahat, pinatunayan ng karanasang ito na ang pagmamahal sa pamilya ang isa sa pinakamalakas na sandata laban sa anumang uri ng kasamaan. Ito ang nagbibigay sa atin ng dahilan para magpatuloy, para lumaban at para mabuhay. At bago po pala tayo magtapos, maraming salamat po sa lahat ng ating avid listeners na patuloy na sumusuporta at nakikinig sa ating mga kwento. Inaanyayahan ko rin po kayong bisitahin at pakinggan ang iba pa naming mga channels tulad ng Aswang Confession, Aswang Radio, Aswang Diaries, Miss Ami Aswang Love Stories, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Sigurado akong mas marami pa kayong matutuklasang kwento na magpapakilabot at magbibigay takot sa inyo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa laging pakikinig dito sa Kwentong Takip Silim. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mars Milyari, taga Bumbon, Camarines Sur, Bicol at lagi pong nanonood ng Kwentong Takip Silim. Shoutout po sa lahat ng mga taga Sonpor, Barangay Karangkang, Family Pertes at
Shout out din po sa mga taga Zone 7, syempre Bumbon, Camarines or Family Milyari at sa lahat po ng mga aking mga kapitbahay. Manood na rin po kayo ng Kwentong Takip Silim at i-subscribe nyo po ang kanilang YouTube channel. Maraming salamat po sa palaging pag-upload ng iba't ibang kwento. At maraming salamat po dahil marami po kaming natututunan at lalong-lalo na libangan ng isang katulad kong nanay na laging nasa bahay, nakakabawas stress at mga problema. Sobrang laking bagay po. Maraming salamat po.